sa inyo ng Max FM. Kaya't tutok na sa mga programa ng Max FM ng inyong radyo. Max sa balita. Inyong napamatian ang isa kabayan nga programa. Ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabtanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, wag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Kokobuhayan. Niyog-niyogan tayo. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, o ang ating School on the Air on Coconut Production and Processing. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. School on the Air on Coconut Production and Processing, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang hinihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At kami po ay nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Itong programa po natin ay hatid sa atin sa pakikipagtulungan na katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat, at mga piling lokal na pamahalaan sa probinsya ng Sultan Kudarat. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, sa himpilan ng 99.1 Max FM, Tacloban City, Nutri-Eskwela 92.1 FM, Radyo Kadulangan, Calamansig. At may replay rin po tayo tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, sa himpilan ng 105.1 FM, Radyo Natin Libak. And alam kong excited na ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating panibagong programa ngayong araw. Ngayon po ay ang episode 5 na po natin ng ating School on the Air, Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At noong nakaraang Huwebes o nakaraang Linggo ay nakasama natin si Sir Arnel at si Ma'am Donna Leono ng Office of the Provincial Agriculturist ng Sultan Kudarat. At ibinahagi sa atin ni Sir Arnel ang good agricultural practices for coconut, lalong-lalo na ang site selection and management, mother palm selection at seed nut selection. Ayan, kaya narito na tayo sa ating Koko Tanong ngayong araw. Para sa ating Koko Tanong, ano ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng coconut planting material? Ayan, inilahad ito sa atin ni Sir Arnel noong nakaraang linggo, noong Huwebes, no? Ang iba't ibang dapat isaalang-alang or mga factors, no, na dapat nating i-consider sa pagpili ng
iba't ibang coconut planting material natin. Ayan, paki-comment lang po sa ating Facebook Live at mag-text sa ating official text line 0906 o 0969-017-8136. Ayan, 0969-017-8136. Puno ng buhay ang ating Again, ang ating Coco tanong po para ngayong araw, ano ang dapat isaalang-alang para sa pagpili ng coconut planting material? liyog-liyogan tayo. And bago tayo dumako sa ating episode ngayong araw, batiin muna natin ang ating mga kaniyog na kanina pang nagtitext at nagko-comment sa ating Facebook Live. Kaginhawaan, Luzon, Visayas, And magandang umaga po, ready to learn po from Tantangan si Miss Marnil Del Monte. Mindan, ang buko. Good morning po, Sir JL from Omag, Bagumbayan. Maayong buntag sa atong mga kapamilya dira sa Bagumbayan, Sultan Kudarat. Liyog-liyogan tayo. Ayan, good morning po, Sir JL Ofelia Sumerani, present from Katiko, President Quirino. Tungo sa kaginhawaan. Good morning, ka-PCA School on the Air, JR Castillo Cabaltica, watching from Sampao. Sampao is, I think, from Isulan ba ito? Basta from Sampao, Sultan Kudarat. Liyugan patungo sa Ayan, we have a texter from 1038. liyugan. Good morning po sa lahat. Ito, makikinig na naman tayo sa School on the Air program. Shout out kay Ligaya Pamonag, Cecilia Berdan, Cesar Nebriha, and sa Barangay Pamantingan, Esperanza. Liyog-liyogan tayo. Ayan, sa mga greetings at questions, maaari po kayong mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. Sa kaginhawaan. Ayan, watching din ang ating piloto, Sir FJ Pareño. Good morning from Baysari, Pinang, si Ma'am Edna Falsis. And watching from Barangay Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Good morning po kay Ma'am Rosalina Abelia. Good morning po from watching and listening from Busok, Bagumbayan, si Ma'am Sally Memoria. And good morning, sir. Present po ako from Barangay Sampao, Isulan, Sultan Kudarat, si Ma'am Rowena Galon. Ayan tayo nagpapahabol. Good morning, Sir JL, watching from Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat, si Ma'am Lovelyn Huesca Hasa. And from Salabaca, nanunood si Sir Rami Boy Flores. Ayan, may nag-comment na sa ating Coco Tanong ngayong araw. Ano ang dapat isaalang-alang para sa pagpili ng coconut planting material? At sabi ni Ma'am Ellen Joy Quaresma Abalos, ang soil type, sabi niya, at nutrient levels, water availability. Magtanim ka lang ito, tiyak. Ayan, soil type, nutrient levels, and water availability. At mamaya titingnan natin kung tama ang sagot ni Ma'am Ellen para sa ating Coco Tanong. Buhay ang And watching from Sinalukay, President Quirino, si Ma'am Ellen Joy Quaresma. magsimula. Ayan, alam ko, excited na po kayo sa panibagong episode natin ngayong araw. Sa kinab Ngunit bago po tayo magsimula, narito muna ang mga paalala. ang buhay ko. Tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa, tandaan lamang ang biik tips upang makontrol ang pagkalat nito. B. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa mga lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng karneng baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office ang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway sa mga patnubay na ito. Pagdating sa pagsukpo sa ASF, tandaan lamang ang biik tips na ito. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba.
Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Niyog-niyogan tayo. At tayo nagbabalik po sa ating programa. Ayan, at narito po ang ating ikalimang episode ngayong araw at nakasama po natin live na live dito sa ating himpilan ang Division Chief 1 ng PCA NCSPC, Aroman, Cotabato Province. Narito po, kasama ulit po natin si Sir Arnel Toraha para talakayin ang coconut hybridization. Ayan, Sir Arnel, magandang umaga. Batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga, Sir JL. Sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood sa araw na ito, lalong-lalo na po sa ating mga SOA enrollees, magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po makakuha kayo ng kunting kaalaman regarding sa topiko natin ngayong umaga, itong coconut hybridization na kung saan ito yung pinaka-flagship program ngayon ng PCA na mag-produce ng high-yielding coconut variety using the technology of PCA, the hybridization project. Yun lang po. Thank you. Ayan. Kaya wag na po nating patagalin pa, Sir Arnel. Pag-usapan po natin, gaano ba kahalaga itong coconut hybridization program natin? Ayan. Okay, so simulan na natin. Itong coconut hybridization program, unang-una, simulan muna natin sa ating Introduction, sa ating pag-uusapan ngayong araw. This lesson discusses the realm of coconut hybridization, focusing on the aspect of floral biology, concept and methods of hybridization, and proper identification of hybrid seedlings. Bago tayo pupunta doon sa proseso ng pag-hybridize ng coconut, kailangan kilalanin muna natin, Sir JL, yung mga parte ng bulaklak. Kasi nga po, pinaka-importante po yun na kilala natin yung parte ng mga bulaklak ng niyog kasi doon po nakapaloob yung ating trabaho whole throughout sa ating operation. Lalong-lalo na po ang konsepto ng hybridization para po hindi masayang yung ating pagsisikap para makaproduce tayo ng magandang lahi ng hybrid. And ano bang inaasahan natin na lesson objectives dito para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, Sir Arnel? Okay, Sir JL, ang inaasahan ng ating mga tagapakinig dito na ating lesson objectives at the end of the lesson, the participants shall be able to discuss coconut hybridization and demonstrate assisted pollination technique. Ayun. Bakit assisted pollination technique? Kasi nga po ito po yung highly recommended ng ating researchers at saka breeder ng PCA na nakabase sa Zamboanga Research Center na kung saan ito yung ni-recommend nila para makaproduce ng maramihang offspring or hybrid or first generation mula sa pag-cross ng tall and dwarf variety. Ayan, so ngayon, Sir, simulan na natin na yung nabanggit mo nga kanina, Sir, na dapat mag-focus muna tayo sa aspeto ng floral biology. Ano ba itong tinatawag nating floral biology, Sir Arnel? Okay, so before delving into the hybridization, it is essential to understand the floral biology of coconut. Ibig sabihin ng floral yung bulaklak. Ayun. So most coconut palms begin flowering at around 4 to 6 years old mula sa pagtanim. Nagpo-produce sila ng canoe sheep, yung tinatawag nating spathe, kung sa Ilonggo, anong tawag yan? Butay? Butay, oo. Butay. So, a group of flower that grows inside the spathe is called the inflorescence. Kung serado pa yung spathe, tawag natin dyan spathe. Pag open na siya, tawag na natin inflorescence. Inflorescence. Or yung bulaklak. Na kung saan, sa isang inflorescence, nandoon makikita natin ang male part of the flower, yung maliliit, at saka female part of the flower, yung malalaki.
No, yan na yung nagde-develop, nagiging nut. Ayun. Yung female part of the flower. Ang portion na kung saan naka-attach si male part of the flower and female part of the flower, ang tawag natin dyan spikelets o raculae. Yan yung pinuputol natin above the female flower para ma-isolate natin si female flower. Para yung desired natin na pollen galing sa tol, ayun talaga ang maka-fertilize sa female flower. Ayan. So, ano-anong mga factors na nagli-lead sa flower abortion? Ayan, ano bang ibig sabihin, ano bang mga factors, sir, kung bakit naa-abort yung pamumulaklak ng ating pong niyog? Okay. So, unang-unang factors po dyan yung merong mga peste at diseases. Ina-attack. Infestation of pests or diseases damage the developing flowers, leading to their abortion. Insect pest pathogens and fungal infections are common culprits that adversely affect flower development. Lalong-lalo na yung Brontispa, Rhinoceros beetle, inaatake yung ating mga bulaklak. Bulaklak, oo. Maliit pa lang or hindi pa nag-open, spade pa lang siya or ka-open pa lang ng inflorescence, inaatake na kaagad. Kaya hindi siya nagtutuloy yung bulaklak. Isang factor din, isang ano din dyan, kasi nga si coconut merong characteristic na nagse-self-abort. Doon sa portion na naman yan mamaya. Ayan. Pangalawang pong factor dyan, yung failure of pollination. Ayun. Inadequate or unsuccessful pollination result in the abortion of flowers. Ito naman siya kung magpupullinate tayo na hindi sakto sa oras or sakto sa time na kung saan si female ay ready na talaga mag-absorb ng pollen. Pero hindi siya tumatama doon sa receptivity Ayun. period ni female. Kaya na-failure yung ating pag-pollinate. Or pangalawang factor po dyan ay nagpag-spray natin, hindi dumapo doon sa receptive na female flower. Ito na yung sinasabi na if pollen transfer is insufficient or if the timing is incorrect, the flowers may not set and develop properly. Ito yung sinasabi ko kanina. Pag hindi natin na timingan talaga yung saktong oras sa pag-spray, maya madidiscuss natin yan sa ano ba talaga ang titingnan natin na kailangan na nating mag-pollinate or introduce si pollen pag receptive na si female. Ayan. So other than the pests and diseases, sir, at kung failure po ang ating pollination, ano pa yung iba't ibang factor, no, kung bakit nag-a-abort ang pamumulaklak ng ating niyog? Okay, pangatlong factor po natin itong genetic factor. Certain genetic factors within the plant contribute to flower abortion. Genetic abnormalities or mutation hinders the normal development of flowers, leading to their premature abortion. Ito naman siya, kung minsan, pag-open ng inflorescence, ang mga female flower, kung makikita natin, hindi malusog. Maliliit, flat, yung iba. May isang case din na pag-open ng inflorescence, walang female flower. Characteristic na po yan. True genetic factor po yan. Beyond our control na po yan. Na kung saan, during the development, wala talagang nag-develop na female. At saka may nag-develop man na female, pero hindi siya normal. Flat or maliliit yung mga female flower. Kung saan, mapupunta siya sa pag-abort. Ayan. So aside sa tatlong ito, sir, ano pa ba yung pandagdag natin na mga factor sa flower abortion na dapat nating i-consider? Ito ang pinaka-importante, sir, itong poor cultural practices. Observe natin sa ating mga farm na kung saan sa poor cultural practices ay hindi tama po yun ang ating pangangalaga sa ating farm, such as kulang tayo sa fertilizer. Ayun. Or hindi irrigated yung ating mga farms, kulang sa tubig ang ating mga farms. Nagre-result po yan ng hindi magandang pamumulaklak ng niyog. Kasi nga po, number one limiting factor towards productivity of coconut is water. Kailangan po talaga natin ng tubig at saka saktong pangangalaga. Si coconut din po nangangailangan ng macro and micronutrients para po ma-obtain niya yung optimum productivity level. Pag hinayaan natin si coconut na hindi ma-applyan ng ganong mga fertilizers, namumunga naman siya, pero
below the productivity level. Ayan. Tamang-tama, Sir Arnel, dahil next episode natin, no, on Thursday, pag-uusapan natin yung integrated nutrient management, no? Yes. Kung saan pag-uusapan natin paano ang tamang pamamahala ng sustansya sa ating mga niyog. Dahil isa pala dito, Sir, ang poor cultural practices, no, na nakakaapekto sa pag-a-abort ng pamumulaklak. Yes, sir. Isa talaga yan siya. At saka yung pang-last po, itong ating climate stress. Ayun. Stress dahil Yung sa klima, Sa ano? klima. Environmental stressors like drought or extreme weather conditions such as typhoons disrupt flower development and trigger abortion. Unfavorable climate conditions impair the plant's ability to support flower growth. Like for example, nung previous month. Yung nag-El Nino tayo, nag-El Nino sir. Oo. tayo. Maraming mga female flower ang nahuhulog, hindi nagso-survive due to Sobrang init. sobrang init, ang taas ng temperature. Kami sa Aruman umabot ng 45 degrees. Of Wow. which, kahit meron kang Grabe. tubig, pero ang temperature napakataas, maapektuhan din po ang receptivity period ni female flower. At ngayon naman, sir, nag-El Nino tayo at ngayon naman ay may La Nina La Nina. naman. Oo. So, grabe yung panahon ngayon, no? Ang nasistress ang ating mga niyog. niyog. Tsaka nagiging factor din pala ito, sir, no? Sa pag-a-abort ng pamumulaklak. Yes, sir. Lalong-lalo na pag La Nina, palaging umuulan, so hindi napopollinate yung ating mga receptive female flower. Once kasi nag-start mag-receptive si female flower, hindi na po yan mapipigilan. Ayan. It takes only 2 to 3 days yung receptivity ng isang female flower ng Ayan. isang boto. Sir, curious lang ako, sir. Paano ba natin malaman na receptive na yung bulaklak, yung female flower natin? Okay. Kung receptive na ang female flower natin, makikita natin sa isang within the surrounding the inflorescence, may lumilipad na mga wasp, bees, mga insect na isang So, indication kung saan palatandaan na yun. palatandaan na merong receptive na ang female flower, nagsisecrete na sila ng white nectar. Ayan, so pag may nakikita na kayo na ganun, sir, pagkabukas, pwede na kayong mag-start ng pollination. Yes, sir. We will further discuss dyan mamaya sa topic natin na pollination. Excited lang ako eh. Sige sir, dumako naman tayo sa iba't ibang hybridization methods natin. Okay. So sa pag-hybridize natin, maraming paraan kung paano tayo mag-hybridize. Pero ang tatalakayin natin ngayon ay yung pinaka-rekomendadong paraan lang para kung paano makaproduce ng madalian at saka maramihang hybrid. Ayan. So bago tayo dumako sir sa iba't ibang mga hybridization methods, ano ba itong tinatawag nating coconut hybridization? Okay. Ang coconut hybridization is the process of crossing two genetically different palm individuals to produce a third individual with a different set of traits. This is typically done by crossing a dwarf palm with a tall palm to combine the genetic of both varieties. So i-cross natin yung dwarf at saka yung tall palms. Tanong, pwede ba nating i-cross ang tall, dwarf? Yes, pwede. Oh, pwede. Pwede din si dwarf ang gawing tatay, si tall ang gawing nanay. Pero may pero, sir. Ano Based pero on the yan? result of scientific study or research ng ating mga plant breeders, sa lahat ng crosses ng coconut, ang may pinakamagandang resulta na kung saan ang nagbibigay ng magandang economic benefit going down to the farmer level is the result of crossing that dwarf and tall, The tall variety, Si oo. dwarf ang nanay, si tall ang tatay. Kasi nga po, sa pag-cross natin ng coconut, alam naman natin, dalawang variety lang yan. Titingnan natin doon ang kanilang mga karakteristik. Balikan natin ang kanilang mga karakteristik. Anong mga katangian ni tall at saka ni dwarf na kung saan kailangan nating i-combine para magka-produce tayo ng variety na kung saan resistant sa pest, maagang namumunga, maraming bunga, resistant sa mga climatic factors. Ayan, so, yan yung titingnan natin. na-discuss natin yan noong episode 3 natin, sir, Yes, po. about sa iba't ibang PCA recommended varieties. Yes. So, the process involves carefully management of the flowers to ensure controlled pollination and prevent unintended crosses. The male flowers are being removed. Tawag natin dyan, emasculation. Emasculation. So, Yung pag- sa isa bulaklak ng female flower, yung ginawa nating nanay sa dwarf,
tinatanggal natin yung male flower. And the female flowers are kept free from contaminating pollen. Naiiwan si female para ma-isolate siya doon sa male. So yung tawag naman natin dyan is isolation. Isolation, Oo. tawag natin. Siya lang ang naiiwan. Yes po. Until the correct pollen for the particular cross is supplied. Ayun. Tawag natin doon pollination. Kasi ang gusto natin, when we say hybridization, yung female part of the flower ng dwarf, ang ating ipapadevelop using the pollen coming from the tall Datol. Oo. variety. So, Doon lang gagaling yung male. doon nang gagaling yung male parental palm sa tall variety, na kung saan pag receptive the female flower sa dwarf, yun ang ating i-apply, i-spray, i-introduce para ma-fertilize si female flower. Yan. So yung tamang pollen na kinross na natin sa female pollen, sir, ng dwarf, ang tawag na doon is pollination na. May nagagawa na pollination. Yes po, yes po. Ayun. Okay. Sige, sir. Dumako na tayo, sir, sa iba't ibang hybridization methods natin. Ano ba yung pinakauna natin na hybridization method? Okay, there are three known methods or techniques in the mass production of hybrid seed nuts. Ayan, tatlo. Ang unang-una itong tinatawag nating direct natural pollination technique or DNP. In this method, hybridization occurs through natural pollination, but it is direct or controlled by breeders to ensure specific parent plants are involved in the cross. Breeders select the desired male and female parent plant and create the conditions for pollination to take place between them. This method is useful when the plants flowering times overlap naturally, allowing for successful pollination between the chosen parents. Ito siya, may example dito. Gaya nung sa synthetic variety natin, na-discuss ko ito nung sa varieties na topic, na itong direct natural pollination technique, itinanim si Tagnanan, si Baybay, alternately hinayaan na mag-cross-pollinate, natural pollination lang without human intervention. Sila lang using the wind, insect flying around na mga number one pollinators para makaproduce ng third individual or first filial generation. Yan yung pinaka-example dyan. Ayan, so natural lang, sir, natural walang lang siya. intervention ng human. Yes po. Ayan. So pangalawa po itong ating controlled hand pollination technique. In this method, as mass controlled pollination, also known as mass controlled pollination or mascopol, involves manually transferring pollen from the male reproductive organs of the selected male parent to the female reproductive organs of the chosen female parent. This technique gives breeders precise control over the cross, ensuring that the desired combination of genetic materials is achieved. At ito namang sa controlled hand pollination, using our hand, kinuha natin si pollen from the desired natin na male parent, papunta doon sa desired natin na female parent na buttons. Using our hands. No, Controlled without further hands. processing. Controlled hand pollination. Pero ito naman siya very laborious, very time consuming. kasi manual, mano-mano, oo. Manual mo siya or mano-mano mo siya Yes. i-fertilize si female flower. For example, sa isang inflorescence, sa isang bulaklak, merong 15 female flower, isa-isahin mo yun siya. Tapos hindi naman yan siya sabay-sabay mag-receptive si female flower in one inflorescence. Kaya matatagalan po tayo. So imagine kung may ilang hektarya ka na pananim, sir, tapos mano-mano, napakahirap at very laborious. Yes po. Kailangan mo ng maraming manpower at saka kailangan mo ng pasensya talaga. Ang pinaka-last po na methods, itong pangatlo, itong assisted pollination technique, na ito na po yung pinapractice natin ngayon nationwide. As a more elaborate hybridization method that involves two essential steps, itong emasculation and pollination. It is used in the large-scale production of hybrid seed nuts and considered as the most appropriate technique given the current situation of the country. Ang EPT was developed by the Breeding and Genetics Division of PCA Zamboanga Research Center in Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ang nakadevelop talaga nito ay yung plant breeder natin sa PCA na si Sir Jerry Bailon. Wow. Na kung saan nakikita, naobserbahan natin, maganda yung resulta pag ito ang ginamit. Yun nga lang, meron tayong gagawin. Yung kaninang na-discuss natin na mag-emasculate tayo, i-emasculate natin yung inflorescence, yung bulaklak, para ma-isolate si female flower, kunin natin ang mga male flower, at saka i-introduce natin yung pollen using pag-pollinate natin coming from the selected male parental palm or satol.
So ito yung i-discuss natin today, yung Yun. ating assisted pollination technique. So unang-una dito yung emasculation. Is the process of removing male flowers from the female parental palms by cutting the spikelets 2 to 3 inches above the female flower. Yung kanyang spade, Tatanggalin yun, sir. ikat natin muna sa itaas. Ano bang Tanggalin gamit natin sa pang-cut neto, sir? Using pruning shear. Ayun, pruning shear. Ang highly recommended namin pruning shear kasi mas madali. Kung makikita nyo sa image natin, andyan. So, ikat natin sa itaas tapos tanggalin natin si spade. Then after that, ikat natin yung spikelet individually using our hand. Dapat, pag-cut natin dito, yung ating mga nails, mga kuko natin, dapat mabababa kasi nga very sensitive si female flower. Inopen na natin siya 2 to 3 days bago pa siya mag-natural open eh. Hindi natin hinayaan na nag-open na siya bago pa natin emasculate. Bakit? I-open natin siya ahead, malalaman natin mamaya. So, ikat natin individually yung remaining male flower doon sa spikelets kasi meron pa man yung matitira, i-remove natin individually using our hand. Kailangan wala ni isang male flower na matitira sa isang inflorescence na i-emasculate natin para meron kasiguruhan na yung ating desired pollen ang maka-fertilize sa female flower. Ayun. Sir Arnel, tanong ko lang, ano ba yung best time, sir, para mag-emasculate po tayo? Okay. Mamaya, madiscuss natin din yan. Ang best time para mag-emasculate tayo, whole day actually, but 2 to 3 days before the natural opening of Ayun. the spade. So, ito siya. The best time for emasculation is the day before the normal opening of the spade and if the following signs were observed. Ito yung titingnan natin, yung the loss of the fresh color from the tip of the spade. Yung sa pinakadulo na portion ng spade, hindi na fresh ang kulay. At saka, meron ng, this can be judged with experience from signs such as the bulges at the bottom of the spade. Yung kung makikita natin yung spade, meron ng kung sa ano pa nagbukol-bukol, nag-bulge. Ibig sabihin po yan ng pag-bulge or pagbukol-bukol ng lower portion ng spade, yan po yung mga female flower na nagde-develop na. Ito yung titingnan natin. Pag marami ng bulging or nagbukol-bukol na yung sa lower portion ng spade, ibig sabihin, pwede na natin i-open si spade. Pangalawa, yung kanyang mga longitudinal groove. Pag nag-widen na yan siya, nag-split na siya, ibig sabihin, 2 days from now, kung sa ngayon tayo nag-observe, naturally open na yan siya. So, dapat i-open na natin yan siya. Bakit? Kasi nga, before, kahit buo pa yung spade, meron ng mga male flower na naka-open sa loob. So, may tendency na paghayaan natin silang mag-natural open yung spade, pag open ni spade, lipad automatic yung mga pollen grains at saka may tendency na contaminate sila sa mga receptive female surrounding the palms. Ayan. Sir Arnel, bago po tayo magdiretso, no, may tanong lang dito, ulitin lang natin, mula kay Ma'am Sally Memoria. Sir, Yes. how to identify the female flower and male flower? Natanong natin ito kanina, bata, ulitin lang po natin, sir. Yung male flower po ng coconut, yung maliliit, yung tawag natin ay floret. Yung maliliit na portion na nakakabit doon sa spikelets above the female flower or surrounding the female flower. Yung female flower naman yung buttons. Yung may kalakihan. Parang, anong tawag nito? Wala kasi tayong, may picture dito. Yan. Yan po yung, Ayun. yan po yung female flower. Yan. Kung makikita ninyo, yung malaki na portion, yan po ang female flower. Yung male flower, yung nasa likod po. In every female flower, meron pong kakibat yan na auxiliary flower, male flower, or guard. Okay. So, yan po. Emasculation is usually done by cutting the spikelets 2 to 3 inches above the female flowers using the cicature or knife. Yan. Bakit 2 to 3 inches above the female flower? Para po, during the curing period ng spikelets, ay hindi masisira, ay hindi maapektuhan si female flower. Or may tendency din kasi na iaatakihin ng fungus si spikelets. Kasi nga po, sinugatan natin siya. So sa tanong po ni ma'am, ayan po ma'am, kung makikita natin, yung malaking hitsura po na naka-attach sa spikelets, yan po ang female flower na nag-iisa or dalawa po within the spikelets. Yung maraming maliliit
yan po ay si florets na makikita natin sa spikelets. Mula sa female flower na portion hanggang sa dulo ng spikelets. Okay? So, the inflorescence should be open 2 to 3 days before it opens normally because it releases pollen even if it is closed. Ito na yung sabi ko Nagpo-produce kanina, pa rin sir. siya. Yes, sir. Kasi advance po nag-open si male flower sa loob ng spade. Kaya dapat i-open natin ahead para makasiguro tayo na yung maka-fertilize sa female flower ay yung desired natin na pollen. Kasi nga po, pag hayaan natin siyang mag-naturally open lang si spade, pag open niya, lipad agad si pollen, dadalhin ng hangin papunta doon sa mga receptive female flowers surrounding the palms. So, Ay, ano ba ito nakikita natin, sir, na mga marka sa ating Okay. pong mga niyog? so yung mga marka po, yan po ang pinaka-importante. Na bago tayo at pagkatapos natin mag-emasculate, kailangan po nating ilagay yung mga detalye doon sa kanyang palapan ng niyog kung saan naka-attach si inflorescence na ating i-emasculate. Kailangan ilagay natin doon ang date, ang month, date, and year kung kailan tayo nag-emasculate. Yang B po ay abbreviation po yan ng number of buttons or female flower. Other term po natin sa female flower ay buttons, na kung saan bibilangin natin after emasculation kung ilang Kung female ilan. flower ang meron. Kasi nga po, from emasculation po, i-monitor natin yan hanggang harvest, ilan ang natira. Yan ang tawag po natin dyan ay fruit set monitoring. Para ma-monitor na malaman natin kung anong buwan ba talaga maraming nahuhulog na female flower. At saka anong factors. So malalaman natin dyan by using the fruit set monitoring. At saka pinakalas po itong PAM number, kailangan nating makuha yung numero ng puno. Kasi nga po sa amin, naka-database po ito. Bawat puno, may record po siya whole year ng kanyang ilang inflorescence ang na-produce ng puno, ilang bunga ang na-produce ni puno. Naka-record po siya whole year sa atin. Very important po ang recording kasi nga po ito po yung basis natin for the inventory at saka forecasting ng ating production. So, yan po. The average interval of emasculation from opening to other side within palm is 20 to 25 days. For Katigan and Takunan, variety and if climatic factors favor. Ito naman, pag nag-emasculate kayo dito sa kabilang side, ang average interval po dyan na mag-emasculate tayo sa kabilang side ay mag-range po ng 20 to 23 days. Either early. Yan po ay base po sa ating climatic condition sa Aruman. Sa inyong lugar po, dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat, ina-advise ko po yan palagi na kung pwede be observant sa ating temperature or klima dito. Kasi nga po may tendency na iba-iba ang response ni coconut sa bawat area. Depende sa climate and Yes temperature, po. sir. Yes po. So, yan po ang ating emasculation. Now, ang pangalawa po itong pollination. Tapos na tayong mag-emasculate. Na-isolate na natin si female flower. Na-separate na, sir. Na-separate na natin. So, anong gagawin natin? So, pangalawa po ay pollination. When the inflorescence open, its female flower continues to develop, and after about 2 weeks, the ovary begins to emerge between the close-pressed perianth lobe. So, ilang araw? Halos 14 days from emasculation. Okay. So, the exact time in pollinating receptive female flower depends on the cultivar and growing conditions and when the three-pointed stigma is reflex, moist, and white nectar is produced. Ano itong three-pointed stigma? Yung stigmatic base, yan po. Yung stigmatic base ni nut, kung mature na sa yung sa puwet. No, di ba mayroong tatlong stigmatic point? Kung button pa siya, yan, nag-usli na po yung tatlong stigmatic point. Tapos may makikita tayong mga parang waxy substance, yan po yung nectar. Na ibig sabihin, sir, ready na po siya, receptive na po siya, ready na po siyang mag-accept ng pollen coming from the tall. So, dwarf had the attitude of self-pollinating, meaning gusto niya sariling pollen ang magpo-pollinate sa kanya. Kaya nga, ina-isolate natin yung female flower from the dwarf palms kasi siya yung mother natin. Kasi ang gusto natin na maka-fertilize sa female, yung pollen coming from the tall. Para makaproduce talaga tayo ng third individual na may magandang resulta. Nice. Okay, the receptivity period of female flower from emasculation ranges from 11 to 18 days, but the fixed period is 15 days.
Mula sa pag-emasculate natin, obserbahan nyo po araw-araw, pagdating ng 11 days, meron na pong nagsisimulang mag-receptive na female flower dyan sa isang bulaklak. Hindi po kasi yan sabay-sabay. May isa, dalawa, na receptive na po si female flower. Pag nagsimula na pong mag-receptive si female flower, or may insect flying around na po, or may makita natin, kung titingnan natin, kasi nga visible ito sa naked eye natin, yung waxy substance doon sa stigmatic base ni button, introduce na tayo ng pollen, pakunti-kunti pa lang. Kasi Dahan-dahan nagsisimula lang, pa sir. lang. Oo. Kunti, yung frequency ng application natin, kunti pa lang. Pag dating na ng 14 to 15 days, dyan na po damihan na natin ang spray or pag-apply ng pollen. Kasi nga po, most of the female flower within the inflorescence ay nag-receptive. Ayan, so sinispray pala natin, sir, ang mga pollen. Ini-spray natin ang pollen, ini-introduce natin. Kasi nga, assisted pollination technique tayo. Pero meron tayong carrier niyan sa pollen para hindi tayo mahirapan. Maya't maya, madidiscuss natin ano yung carrier. So yung 18 days po, towards the end na po, halos na po ng female flowers ay pa-close. Straight po natin yung i-sprayhan hanggang until such wala na pong insect flying around at saka wala ng waxy substance na makikita natin sa stigmatic base ni female flower. Ibig sabihin, close na po yan si female. Okay. So within 3 to 4 days, pollinating per inflorescence or up to 6 to 7 days, spraying straight po yan, walang absent na pag-spray. To ensure pollination and if there were no insect flying around. Ito na yung sabi ko kanina. The pollen grains is usually mixed with a suitable diluent like purified talcum powder in 1:9 ratio and filled in the applicator. Bakit kailangan natin ng carrier si pollen? Kasi si pollen grains ang liliit. Hindi siya basta-bastang lilipad kasi very fine. Kaya para mas madali lang yung ating pag-spray, gagamit tayo ng talcum powder. Sino ito si talcum powder? This is a talc, yung pulbo, yung Johnson's na ano. Inert matter po ito, the softest mineral po ito na minimina, na kung saan hindi po nilalapitan ng langgam at hindi po nagiging sticky pag nakadapo sa may waxy substance or sa tubig. So hindi lilipad lang po siya. The best po itong magiging carrier sa pollen natin. Tanong, pwede bang gamitin si flour, si gawgaw, si harina as substitute dito sa talcum powder? Hindi po pwede kasi po yung mga previously mentioned kong alternative ay merong binding component. Always remember that the stigma may waxy substance. Pag dumapo po sila doon, may tendency na titigas yung ating carrier at saka makaklag yung ating entrance ng pollen. Saan ba ito mabibili, sir, itong talcum powder natin? Si talcum powder available po in any drugstores, lalong-lalo na po sa Amesco drugstore. Okay. 20 grams of pollen is sufficient in pollinating 45 to 50 bunches. Wow, dami na rin. Marami. Whole duration, ibig sabihin po niyan, whole duration na po yan ng receptivity ng isang buong bulaklak. Kasi nga po, yung 5 grams na processed pollen, pag i-mix natin yan sa talcum, kaya na po iyang mag-pollinate ng 45 to 50 inflorescence sa isang application lang. Isang application. Ito naman siya, buong duration na po ng receptivity ng isang bulaklak talaga. Sir. 4 na beses. 4 or 5 beses mo na siyang na-sprayhan. Okay. Pistillate flowers become more receptive during early morning hours, which shows a reflex moist stigmatic surface and the nectar is secreted at the base of the stigma and pericarp. Halos naman po ng tanim ay early morning talaga nagre-receptive. Early in the morning. Kaya po sa coconut, kailangan din early in the morning tayong pupunta sa field para i-introduce si pollen. Kasi nga po, maaga pa po nag-receptive si female. Before tayo dadako dyan, the rubber bulb attached with the applicator should be pressed afterwards to spray the pollen chalk mixture inside the pollination bag. Meron po tayong pollination paraphernalia na ginagamit. Improvise po ito. Meron tayong bamboo pool, tapos may popper bottle po sa itaas. Nakakonect po doon si transparent hose at saka si rubber bulb para po hindi tayo mahirapan. Hindi na natin isa-isang akyatin si nyog. Sa ibaba lang tayo, i-press na natin si rubber bulb, lalabas na kaagad si pollen mixed with talc doon sa popper bottle na nakalagay, doon sa receptive female flower. This pollen application process should be carefully done to ensure that the pollen chalk mixture could cover the receptive female flower.
So for further info nito, if meron kayong time, pwede po kayong mag-visit in any on-farm hybridization site within the province of Sultan Kudarat para po makita nyo talaga sa Yes, actual oo. yung operation. Meron po tayo dito. Meron po tayo mga hybridization site na ongoing na po. Lahat ng ating mga SOA enrollees dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. All female flowers do not attain receptivity on the same day, so the above process should be repeated till the female flowers in an inflorescence become receptive. So balik-balikan natin siya. First application natin, gaya ng sabi ko kanina, balik-balikan siya araw-araw hanggat meron pang nagsisikret ng nectars na female flower within the inflorescence. Pag wala na, that's the time mag-stop tayong mag-pollinate. The most ideal time for carrying out artificial pollination is during the morning from 6 a.m. To 10 a.m. Since maximum stigmatic exudation occurs that time. Early in the morning talaga. Usually, umaga, mas maganda umaga kasi nga po nandoon halos lahat ng female flower nagsisecrete ng nectar. Ma-observe natin yan pag papunta ng 9, 10 a.m. Wala na masyadong nectar kasi medyo mainit na ang panahon. So, yan po ang ating time. On completion of the fertilization process, the stigma turns brown and the secretion of nectar stops. Ito na siya. Kapag Pag na-fertilize na siya, sir, na successful yung fertilization natin, kung titignan natin yung stigmatic base ni button, ni female flower, nag-turn brown, tapos yung perianth lobe niya, yung outer covering, turn green, ibig sabihin successful yung ating pollination. Pero pag si stigmatic base nag-turn brown, yung kanyang perianth lobe or outer covering nag-turn brown din, ibig sabihin failure yung ating pollination. Kasi nga, nahuhulog yan siya, hindi siya na-fertilize. Nag-close lang siya. So, mature nuts can be harvested 11 months after pollination in dwarf palm and 12 months after pollination from tall parental palms. So, for seedling production, it is advisable na 11 months yung i-harvest natin as discussed nung sa previous topic natin. Okay? So, pagkatapos niya na-pollinate na natin using yung selected na pollen, ito na po yung ating susunod. Pag nag-develop na siya, yung indexing natin or marking. Sa hybrid production kasi, kailangan natin lagyan ng kulay. May color coding kasi tayo. Kasi itong hybrid production natin, itong pinoproduce natin ay base po doon sa 15 single cross hybrid natin na registered sa NSIC na highly recommended ng ating mga coconut farmers. So may coding po tayo dito. Yung na-produce po natin, since ang hybrid po doon ay yung embryo lang, kailangan nating pinturahan o lagyan ng kulay yung bawat nut para hindi tayo malilito. Pag during harvest, pag isort na natin siya, yung sa segregation na ng ating na-harvest. Kailangan po specific yung kulay natin. Since assisted pollination technique ang gamit natin, identified po yung anong male, anong color, at sir, no? anong female, at saka anong specific type of cross. So, bawat kulay po, ang PCA 15-1 po natin ay kulay red. Ang mama niya, Katigan Dwarf. Ang tatay niya, Laguna Tall. Ang PCA 15-2 natin, MRD ang mama, at saka ang tatay niya, Tagnanan Tall, kulay white. Itong kulay naman po na gipresent ko ngayon, ito pa po naman yung ating ongoing na pinoproduce nationwide na type of single cross hybrid. Kasi nga po, ang availability ng ating mga pollen source, tatay at saka nanay ay kulang pa po. So PCA 15-3, kulay green po yan, MRD by. Ang ating PCA 15-4, Katigan by Tagnanan or Katag, kulay purple. Naubos na po lahat ng kulay. Kaya wala na kaming mahanap na ibang kulay. PCA 15-9, kulay black. PCA 15-10, kulay yellow. PCA 15-13, kulay pink. And PCA 15-15, kulay blue. Ito po yung mga kulay. Sa pag-identify po ng kulay, kailangan po hindi siya mawawala pag mag-mature si nut. Kasi alam naman natin na ang sinat pag mag-mature kulay brown. Yes. Dapat visible pa rin in our naked eye yung kulay. Kita para po, pa rin, ano? Yes po, makikita pa rin natin para po identify talaga natin what specific cross is that. So yan po ang ginagawa. So sa hybrid seedling identification naman, coconut hybrids are the offspring of two different coconut varieties, specifically chosen for their desirable features with multiple advantages
compared with traditional tall and dwarf coconut varieties. So anong multiple advantage dito? Kasi nga po, si hybrid, may potential siyang namumunga ng around 120 to 130 nuts per tree per year. Compared sa ating mga tall and dwarf na mag-range siya ng 80 to 100 nuts per tree per year. So marami talaga, very prolific talaga ito si hybrid. Hybrid coconut offspring farmers better production and more sustainable farming practices. So ito yung ano natin sa hybrid. So paano po mag-identify ng hybrid? So meron po tayong dalawang proseso sa pag-evaluate ng purity ng ating hybridization activity. Isa po dito yung purity testing. Ito naman purity testing, this can be done by collecting a leaf sample from randomly selected hybrid seedlings and bringing them to the laboratory for testing using a genetic marker. Ito siya, wala po tayo sa Aroman, kundi ang merong gumagawa nito yung ating Zamboanga Research Center. So ang gagawin lang naman natin, kung gusto natin talagang matest siya using purity testing, yung ating hybrid na na-produce, ay magkukuha tayo ng sample, leaf sample. Doon sa mga na-produce natin. Okay, saan tayo kukuha? Doon sa first leaf. Mula sa spare leaf, yung hindi pa nag-open, doon tayo kukuha sa ka-open pa lang na dahon. Kabaliktaran po doon sa pagkuha natin ng leaf sample sa fertilizer, na kung saan doon tayo sa leaf 14 kukuha. So, pangalawa, ito yung pinapractice natin sa Aroman, yung purity identification. So, itong purity identification, the basic criteria in identifying the purity of hybrid seedlings produced without using genetic marker is through the color of petiole, which shows a brown pigmentation, stout girth and length of leaf or fronds. Bakit brown pigmentation? Kasi nga po, always remember yung tatay natin tall. Ilang kulay ang tall? Di ba? Dalawa, brown or green. At saka ang nanay natin dwarf. Di ba sa Takunan and Katigan, usually yan ang ginagamit talaga nating mother palm, walang kulay brown. Kaya po sa pag-identify natin ng hybrid, kaya dito sa pakikita nyo sa picture, sa mga naka-live po dyan, the hybrid seed nut set in the nursery showing a brown pigmentation of the germinating plumule. Yung sa na-produce natin na hybrid, pag tutubo si plumule, kahit 1 inch pa lang or 2 inch pa lang, pag kulay brown, kung ang nanay natin Katigan, Takunan, or MRT, pag kulay brown ang lalabas, sure na po tayo hybrid yun. Kasi nga po, wala pa pong brown sa Katigan and Takunan. Oo. So kung makikita natin yung picture, kulay brown ang kanyang kulay ng puno. So ibig sabihin, sure tayo hybrid dyan. Pag kulay green, that's the time, hayaan muna natin si seedling na aabot ng 1 to 2 feet tall ang taas, saka natin siya i-evaluate. Titingnan natin kung mahaba ang kanyang fronds at saka malaki ang girth. Ibig sabihin, hybrid din po yan. Dominante lang ang kulay green na nakuha ni anak. Kasi doon sa kulay brown, dominante ang kulay brown na nakuha ni anak galing sa tatay. So, sa purity po, kung MRD naman ang nanay, mas madali ang pag-identify natin ng hybrid doon sa MRD ang nanay. Kasi once pag ang lalabas kulay brown, gaya na sa image, at saka kulay green, sure tayo hybrid yan. Pag kulay orange, inbreed pa po yan. Kasi ang naka-pollinate pa sa kanya, yung kanyang sariling pollen. So, yan lamang po ang ating topiko ngayong umaga. Kung meron pa po kayong katanungan, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na PCA office para to further explain, maipakita sa inyo sa actual. Very critical po kasi itong hybridization na kailangan nyo po talagang time will come, ma-hands-on talaga ninyo. Kasi mas maganda yung makikita nyo sa personal, yung proseso, kaysa dito sa picture laang at saka dito lamang sa radio station. Pero at least meron kayong advanced info or knowledge kung ano ba talagang ginagawa ni PCA regarding sa hybridization. Ang hybridization lang naman, to sum up, ay ang pagpapangasawa ng dwarf na variety doon sa tall variety para makaproduce ng magandang variety galing sa dwarf and tall variety. Na kung saan namimigay ng magandang mataas na maraming bunga at mataas na kita. Yan lamang po. Maraming salamat and good morning. Ayan.
So sabi dito ni Ma'am Sally, sir, sana mayroon po tayong actual training on how to pollinate. Actually, parang ilang araw ito, sir, no? 3 to 5 days. Yes po. Yung training lang po ng hybridization. Kaya yung binigay po namin sa inyo ngayon ay parang appetizer lang po. Yes, At para meron po kayong ideya at kaalaman kung ano nga ba yung hybridization at kung nagbabakasakali kayo na bumili ng mga hybrid na mga varieties. Ayan. Okay, Sir JL. Actually, ang CATI, merong trainings na kinakandak yan sa amin, doon sa amin. Sa ngayon, meron silang participants doon, Yes, training oo. sila ng IPM, pero sinasali na po yung background regarding sa hybridization. Hybridization, oo. So ma'am, kung meron po kayong time, maki-coordinate po kayo sa kanila para masali po kayo sa ipapadala sa mga upcoming trainings pa po ng ATI. At hindi lamang yan, sir, no? Nabanggit na nga natin kanina at ni Sir Greg din noon na meron tayong mga hybrid farms. Yes po, dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, marami po. Marami pong hybridization farms dito na kung saan pwede po ninyong puntahan. Kasi nga po, kung may bakante kayo, malapit lang po. Pumunta po kayo kay Sir Greg Ariliaga Yeah, para sa po PCA maturuan kayo office, sa oo. PCA office. Para po makita nyo actual yung operation po natin. Yes, ayan. And then hopefully during our graduation makadala tayo ng sample no, ng flower ng ang ating mga niyog para makita talaga nila yung actual, sir. Ano? Yes sir, hopefully pag makapunta ako. Yan. Dadala ko Sige ng po. mga samples. Yes, magdala tayo ng mga samples para ma-appreciate din po ninyo. At yun nga, kapag may gusto nyong bisitahin ang mga hybridization farms natin, sumangguni lamang po tayo at pumunta po tayo sa PCA Provincial Office ng Sultan Kudarat na located sa Isulan, Sultan Kudarat. Ayan sir, mensahe po dahil parang panghuling ano nyo na po ito dito sa ating School on the Air, no, na pag-RP, pagre-resource person, no. Mensahe po sa ating pong sobra 600 enrollees ng ating programa. Okay, sa lahat po ng ating mga enrollees sa School in the Air sa probinsya ng Sultan Kudarat, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating programa. Sana po marami kayong nakukuhang kunting kaalaman at karunungan regarding po sa teknolohiya na aking dinidiscuss sa tatlong episode. Sana po ito'y magagamit natin sa ating pagsasaka para po mapaunlad yung ating pagsasaka. At hindi lamang po sa sarili natin, kundi sana po i-share po natin sa iba na kung saan hindi po nakayanang makasali dito at hindi po nakakinig sa programang ito. Kasi alam ko na marami din pong mga coconut farmers or mga farmers na kung saan nangangailangan ng tulong. Kayo pong 600 plus ang ginawang instrumento sa programang ito para po kayo po ang mag-share ng inyong mga natutunan dito sa inyong sa ating mga kapwa magsasaka. Sana po magtulungan tayong lahat paano mapalago ang ating pagsasaka, hindi lamang po dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, pati na po sa buong bansa. Kasi tayo lang din po ang sa atin din po nakasalalay yung kung paano lalago ang ating sakahan. Yes, Bawat isa po exactly. sa atin mahalaga. Kaya po andito tayo kasi meron po tayong purpose sa buhay natin, lalong-lalo na po sa pagsasaka, sa pag-produce ng magandang, mataas na kita o produksyon. Yun lang naman po sa ating lahat. Magandang umaga po at saka God bless sa inyong lahat. Sana magkita tayo sa graduation ng School on the Air na program na ito. Thank you din po Sir JL sa ATI RTC 12 po, headed by Ma'am Shirley. Thank you din po for your unwavering support at saka pagpili sa akin kahit minsan po ay nagko-conflict ang schedule. Don't you worry po, andito po kami si PCA po, palaging sumusuporta sa lahat ng programa ni ATI. Basta po kaya at available po kami. Andyan po kami. Yan naman po. Thank you and God bless. Ayan, maraming salamat po Sir Arnel, no, sa pagpapaunlak, no, sa 3 episodes natin ng ating School on the Air program. And pasadahan ko lang po ng saglit, no, sa ating technician dyan, Max Noy, pasadahan ko lang na i-greet ang ating mga SOA enrollees. Ayan. Morning sir, watching from Gawad Kalinga, si Ma'am Lourdes Basco. From Barangay Ala Esperanza, si Ma'am Emily Liaban. Good morning kay Ma'am Vanessa Tugbo, our DA technician. From Sinalukay President Quirino, si Ma'am Maria Valdez. Greet ko si Tutong Doriang Agapang Labasubong. Ayan. Hello Ma'am Lourdes Basco, kag kay Sir Tutong Agapang Labadaw Subong.
Watching from Lagilayan, si Carmi Leonin. From Ala Esperanza, si Aujero Krishna Jean. From Sinalukay, President Quirino, si Ma'am Melanie Dumali. Barangay Salabaca, Ma'am Esther Loro. From Buluan naman, si Ma'am Annalisa Makapendig. From Isulan, si Ma'am Hanilu Balinbin. From Barangay Paitan, si Ma'am Jane Gagranada, maayong buntag. Ayan na, nagsasagot sila sa ating Koko Tanong. Pasadahan natin later, ano. Sa mga texters naman po natin, good morning, Sir Litlita Sumagaysay from Salabaca, Esperanza, Sultan Kudarat. Pa-shout out sa beautiful Ma'am Ana Rose Dorias from Sampao, Isulan. And ayan, para po sa ating Koko Tanong, ano ang dapat isaalang-alang sa pagpili ng coconut planting material? At ito ang kanilang mga sagot. Resistant to pests and diseases, PCA accredited variety, may suitable area at good production and marketing. Sabi po yan ni 0010. At sabi naman ni 7235, steps in selecting good planting, plantation lot selection, modern palm selection, and seed nut selection. Ayan na, so aside sa mataas na kalidad ng yield ng ating mga niyog at ang quality niya, maaari rin po tayong pagpili ng coconut planting material, no? It should be based on market requirements, adaptability to the locality, and of course yung soil type at nutrient levels, water availability, at dapat high quality o di kalidad ang ating planting material. At pwede natin itong makuha mula sa PCA Seed Gardens, mga production seed centers natin, at sa mga accredited na BPI and PCA nurseries. Wala na po tayong sapat na oras. Tapos na po nating mailahad ang episode 5 ng ating pong programa. For texts and greetings and questions, maaari po kayong mag-text sa 0969-017-8136. Pa-like at follow po ng ating social media accounts for Facebook, Agricultural Training Institute Region 12 and PCA Region 12. And for Instagram and Twitter at ATI-RTC12. At para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang elearn.e-extension.gov.ph. Ang schedule po ng ating School on the Air program ay tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City and Nutriskwela Radyo Kadulangan Kalamansig and 105.1 FM Radyo Natin Lebak. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong week. Ayan, watching here from Coronadal City, si Ma'am Jenny Cargaliego. Hello, te! Happy watching and happy listening sa ating School on the Air program. Nakahabol pa sa greetings. Sa ngalan po ng ating ATI National Director, Engineer Remelin R. Recotar, MNSA Sesto 3, Deputy Director Antonieta Arceo, at sa ngalan rin po ng ating ISD Officer in Charge, Sir Joven Kalasagsag, and Honorable Governor of Sultan Kudarat, Honorable Governor Dato Pax Ali Mangodadatu, Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado. Sa ngalan rin po ng ating ATI RTC 12 OIC Center Director Ma'am Shirley Beldea, PCA Region 12 Regional Manager Ma'am Emily Lorion, PCA Sultan Kudarat Division Chief 1 Sir Greg Aliaga, and CFIDP Focal Persons Engineer Chofilo T. Humawan and Ma'am Lordette Estanio. Ang sa susunod na episode po natin, pag-uusapan naman po natin ang integrated nutrient management o tamang pamamahala ng sustansya sa ating mga niyog, at makakasama natin dyan si Ma'am Pinky Ramos, ang ating acting senior agriculturist ng PCA Sultan Kudarat. Hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air program, ako po si JL Oman na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and to God be the glory.